For this morning, we will be hearing the short talk naman sir dito from our from the program ng Radyo Pilipinas, Sir Jan Pagpichong. Good morning. Ako po pala si Jan Mark Pagpichong. Kasama ko po si Bishop Nong sa programang Yes, May Magagawa ang Diyos sa Radyo Pilipinas. Some of you I recognize na iba ay estudyante from Antipolo at Caramarana. So, good morning. It is really my privilege to speak in front of you guys to share you some insights and encouragement about His Word. So, kung yan aldaw, gabos pa Bicol digdig, or may Tagalog digdig, Tagalog. Gabos man Bicolana. Okay, so mabigol na lang kapwa sa litwahe ko kita, no? Inot, gusto kong kamusta mo kamo dahil ang sampuyang panahon halos kita kamo mga estudyante, almost the school year is about to end, right? And there's lot of pressure, stresses in academics. Tama ba ako? So, yan yung mga stress na yan. Actually, a challenge na pigato sa suga in order for us to grow as individuals. No? And seeing you guys, I was reminded of Paul. Kung kilala niya sa Apostol Pablo, sabi niya, yung pananarabaho talaga na para sa Panginoon, halos parang army, parang soldados ng Diyos, kaya ang tawag nyo kanong nakikinig sa Kanya, sa mga sulat niya, mga soldados na. Ngayon, ano bang ibig sabihin ko yan? Isa sa mga nakita kong points ngayon, no, bilang kayo ang mga estudyante ROTC, nagpapasalamat kami dahil binibigyan niyo kami ng oras sa munting minuto na ikaloob sa amin, no? Na kung saan ang salita ng Diyos ay nais na ipaabot po sa importansya. No? Kayo katayong mga estudyante, lalo-lalo na tayong mga estudyante, marami sa atin ang mga nag-a-undergo ng mga academic success. Marami tayong mga pinagdadaanan sa ating buhay, but be of good courage dahil sa programa po namin, Yes, May Magagawa ang Diyos, lagi po namin sinasabi na yes, may magagawa ang Diyos dahil ang bawat isa sa inyo ay may nakaplano ang Diyos sa buhay natin. No? Siguro pamilyar kayo doon sa talata ng yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita na sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future." So, right now, ang nais ko namin ipaabot sa inyo, bilang kayo ay mga estudyante, nalalaman namin ang inyong pagpapagal, nalalaman namin ang mga academic stresses ninyo, but we encourage you to look unto Jesus. No, lahat naman tayo tinuturuan yan, tama po ba ko? Lahat tayo tinuturuan na ang ating buhay dapat po ay may mananampalataya tayo sa Diyos. In fact, yan yung core values ng Department of Education sa atin na kayo ay nasa K-12 program pa. Maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalimutan. So bakit natin gusto po natin itong ipaabot sa inyo na bawat isa ay maging, ang bawat individual ay maging maka-Diyos? Dahil sa pagiging maka-Diyos natin, nadadala na din yung pagiging makatao, makakalikasan at kapalan. So paano po yan nangyayari sa atin? No? Ang ating mga bagay na nasa isip natin, ang lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay, alamin po natin na ang lahat ng ito ay may kaplanuhan ng Diyos sa ating buhay. No? So, ini-encourage namin kayo, una, to look unto Jesus. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, dahil kung hindi tayo mananampalataya sa Diyos, madadala tayo ng kung ano-anong klaseng discouragement ng buhay ninyo. Baka masabi ninyo sa sarili ninyo, sobrang hirap ng buhay, sobrang hirap ng mga academic stresses na ito, yung financial challenges na ito, at ano nangyayari? Minsan hindi na magpapatuloy. Bakit? Dahil sa challenges ito. But then, tingnan po ninyo ang mga bagay at ang mga testimony ng mga tao. Na ang sino mang nananampalataya sa Diyos,
then siya ay po ay tinutulungan ng Diyos. Kaya may magagawa ang Diyos sa buhay po ninyo. Alalahanan po ninyo ang mga buhay po ninyong yan. And I salute you for selecting ROTC. Bakit? Talagang ginuhon ang discipline sa inyong buhay. No? So, mapalad kayo dahil inuturuan tayo maging disiplinado sa ating pinili na ROTC, yung ating, ano tawag po natin? WTS, papabuba ko, iba pa po yun, ano? So, yun, mapalad kayo dahil tinuturuan kayo ng mga commander ninyo para maging disiplinado. Bakit? Kung hindi tayo magiging disiplinado sa ngayon, imagine a nation without a disciplined human being. Anong mangyayari sa atin? Magiging magulo, tama ba? So ngayon, bakit po natin yan gusto namin i-insisto sa inyo or gusto po namin iparating sa inyo na tayo ay kailangan magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Unang-una para po yan sa ating sarili. Para po yan sa satuyang sarili. No? It is for our growth. Dahil po ng tao na kayang mag-survive sa sarili niya sana. Kundi kaipuhan niya talaga ng Diyos sa buhay niya. And I always proud ako minsan sa mga makikita natin sa social medias, in uniform, patigas-tigasin, di ba? Mga nasa uniform, mga tigasin. But then they have a heart for God. Isa po yan actually sa mga susi upang ang ating bansa ay magkaroon po ng masagana at mapayapang bansa. Dahil ang bansa na hindi pinapamayapaan or hindi pinangungunahan ng Diyos at ang mga taong hindi po nananampalataya sa Diyos, wala po rin, puro po kaguluhan sa isip. No? Kaya tayo, no, dinadala po namin kayo or ini-encourage po namin kayo na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sino ang Diyos natin? Ang si Jesus Cristo. At nakasulat po yan sa salita ng Diyos na walang ibang daan patungo sa langit kundi ang Diyos. No? So kayo, bilang dahil nalalaman natin na tayo dapat ay nananampalataya sa Diyos, dahil tayo ngayon ay nalaman natin na walang ibang daan sa buhay, kundi si Jesu Cristo lamang, anong maidulot po niyan sa buhay ninyo? Magkakaroon po tayo ng guidance sa buhay po natin. At inaasahan po namin na sana sa bawat oras, sa bawat araw ng pagtanggap ninyo kay Kristo Jesus, magkaroon din po kayo ng pag-ibig sa kanyang mga salita. Kaya nga po, ang mga salita ng Diyos, minsan ang chip-chip man niya ng mga word of God na yung pinag-urulayan. Why is that? Ako, dati po talaga, nahirapan din po talaga. Bakit? Sa daming pwede pagpasapan, yung mga sayaw na mga trending. Bakit pa mga word of God ang ating pag-uusapan? Dahil po, makikita po natin na ang mga word of God na yung may kabuluhan, totoong may kabuluhan sa mga. Kaya po, kung mararefresh po ninyo, makikita po ninyo yung mga nakaraan, like kanina po, sa aming segment, sinabi po namin doon talaga na unang-una dapat na ginagawa ng isang tao, dapat po ay magkaroon po siya ng paggalang sa salita ng Diyos. At ano po bang ibig sabihin ng paggalang sa Diyos? Ito po yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. For it is also said in His word that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya kaipuhan po nito talaga, mamuhay na upang kita din pagtubod sa Diyos. And after ninyo po na maisingan ang mga tataraman ng kagurangan, bubuksan ng kagurangan ng satuyang kaisipan. Tanganin ang satuyang mga decision making, maging firm, maging tama, maging righteous. Okay? So kaipuhan po nita bilang sarong mga tao, sarong individual, na magpaigwa kita ng Diyos sa buhay po nita. Magpaigwa kita ng kakayamon sa puso nita. Tanganin ini mga tataramon na ang magsirbing mapa ng buhay nita. Magsirbing Biblia, ang Biblia mismo, ang magsirbing giya sa satuya. Dahil nakataraman po sa inyong taramon, na ining mga surat po iyo po inang ilaw sa satuya natin. Kaya sa panahon, nakita nag-gaagi kita sa mga kadikluman, problema, challenges. I know lots of challenges of students because I've been researching for how many years the challenges ng estudyante, name it financial, family problem, at kung ano-ano pang problem, minsan love life problem, and minsan how sad it is. Minsan ang iba ay
nilang kanilang sarili dahil sa hindi nila makayanan ang problema nila. Pero ito po ang sinasabi po namin sa inyo, na dahil sa mga salita ng Diyos, kapag ito po ay binigyan natin ng importansya sa puso po natin ang salita ng Diyos, makakaasa po kayo na tutulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng maliwanag na kaisipan, ng klaradong focus sa buhay natin at klaradong goal ng buhay natin. Kaya ako in-encourage po namin kayo na ang atin pong lahat ng ginagawa sa ngayon mahirap, pero matatamasa po ninyo ang ginhawakan niya. Dahil tinuturo ng salita ng Diyos, no? That we should not only believe, but also to suffer for His name's sake. At alam po na bawat isa sa inyo, no, ay meron po tayo mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Subalit, bagamat anuman ang ating mga pinagdadaanan sa buhay po natin, makakaasa kayo as you go to God. As you always pray to God, makakaasa po tayo na tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng problema. No? At makakaasa po kayo, no, na magkakaroon ng isang magandang mangyayari sa buhay kung ang ating buhay ay ipapamuhay natin kay Yesu Cristo. After all, no, sabi ko nga po kanina, ang buhay po natin na wala sa Diyos, wala na kabuluhan. Kahit ano pong hirap ang gawin po natin dito sa mundong ito, kung hindi po ito nakaangkla solely on sa pananampalataya kay Kristo, wala na pong kabuluhan ang buhay po natin. No? Kaya po, ini-encourage kayo na lumapit kayo sa Diyos. Lalo-lalo na kayo mga estudyante. We always ask for wisdom. Tama po ba? We always ask for knowledge. Kaya ano po ang nakasabi po doon sa kanyang salita? Sa James, kung kayo ay nangangailangan ng katalinuhan o karunungan, humingi kayo sa Diyos at ibibigay sa inyo at katalinuhan na ninanais ninyo. No? So kaya po, sasabihin ko po sa inyo, hindi po chill ang isang estudyante, ang isang autistic person na may pananampalataya sa inyo. Mas maganda nga po ang bawat isa ay may lahat, no? Nakakanglang pananampalataya kay Kristo para sa darating na panahon, sa mga challenges na darating pa sa ating buhay, pupunta po tayo sa mundo na hindi na po halos lahat kasaganan. Ang lahat ay kahirapan. Kung yung ang dami-dami na po natin ng problema, tumataas ang mga bilis. Bigyan mo na. Pero kapag tayo po ay merong Diyos sa ating buhay, pero kapag tayo po ay merong pananampalataya kay Kristo Jesus, alam po natin sa ating puso na may kapayapaan tayo. Dahil anuman ang mangyari, God will always make a way. At sabi ng Apostle Pablo in Philippians chapter 14, I can do all things through Christ. Kapag tatapos ko na ang pananalita, kayo po, Okay na yan. Ha? Yan, praise God. Ito yung feeding program namin. Nagsasalita po si Pastor John Mark. Nag-share po ng Word of God. Kuya, pwede mag-awin ng view? Praise God. Hallelujah. Maraming kami dito nandito si Pastor Gason. Pastor John Mark ang nag-share ng gospel. Pastor siya nandito. Salamat. Praise God. Napakabuti ng Diyos sa kanyang ginagawa. To God be the glory sa kanya lamang ang kapurihan sa araw na ito. Sa lahat ng ginagawa natin ay para sa kalwalhatian at karangalan ng ating Panginoon. Praise God. Tumama si Lord. Tumama si Lord. Tinugi si Lord. Kaya mananampalataya. Kaya pwede po yan na ang sa puso ninyo i-accept o i-discuss bilang inyong tagapagligtas. So that, sa lahat po ng ating sitwasyon sa darating sa buhay, magliligtas. At sa ating downfall, may magliligtas. Papa-accept mo ngayon si Pastor John Mark. Prayer of acceptance, Panginoon.
Sa lang na china-challenge po ni Pastor John Mark. Ang panalangin sa napagtanggap sa Panginoon. Hallelujah. Prayer po na makamtan nyo nawa yung inyong mga inaasam ng mga pangarap sa buhay. Yes, salamat. Kasama mo. Okay? So, nawa mapagpala mo kayo sa lahat. Nawa po, tanggapin po ninyo. Pwede nyo po sabihin sa puso ninyo. Kunting panalangin. In-invite ko po kayo. You close your eyes. Let us pray. Sa inyong puso, sabihin po ninyo, Panginoon, salamat po sa buhay na meron ng Panginoon. Ako po ay lumalapit sa inyo, isang makasalanan, humihingi ng tawad. Lord, alam ko po sa buhay ko na wala pa akong magagawa kung wala na po sa aking buhay. Patawarin niyo ako sa mga pagkakasalang ito at inaalay ko ang aking buhay sa iyo. At magmula po ngayon, pagharian po ninyo ang buhay ko. So yan, kung yan ay sinabi po ninyo sa inyong mga puso. Kung yan ay sinabi po ninyo ng buong kaseryosohan sa inyo, nakakasiguro po kayo na ang Diyos po natin ang magliligtas. Ang Diyos natin ang magliligtas sa iyo. So maraming salamat. Ang buong pagpapala ng Diyos makasama. Thank you.